Magandang gabi, dito ulit tayo sa ating panibagong topic na ating pag-aralan. Kagabi ating pinag-aralan ang paglalang ng Diyos sa sanlibutan at atin po itong natutunan na sa pamamagitan lamang ng salita. At atin din nalalaman na ang paglalang ng Diyos ay sa ating sanlibutan sa loob ng 7 araw at iniisa-isa natin yon. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi ang panibagong paksa, ang may kinalaman ito sa origin of sin, no? At ang tanong na ating talakayin ngayong gabi, saan ba nagmula ang kasalanan? At ito yung ating pag-aralan. Isa-isahin natin ito ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli, Ama, sa gabing ito sapagkat napakabuti ninyo. Inyo pong pinaranas sa amin ang inyong pagpapala, ang inyong lakas na aming naranasan. Sinasamahan ninyo kami sa buong araw sa aming mga gawain at nandito uli kami sa gawaing ito upang magamit patuloy sa inyong gawain. Ngayong gabi aming pinapanalangin, Ama, ang mga tao na nakikinig sa kanilang television sa araw na ito. Amin silang pinalangin o dadalhin namin sila sa inyong trono sapagkat ang paksang ito napakahalaga para sa kanila. Maring ngayon lang napakinggan sa aming tagapakinig ang paksang ito. Pero nawa, Panginoon, sa kanilang pakikinig ay kanilang maunawaan at kanilang itakwil, kanilang takasan ang kasalanan sa sanlibutan ito upang magiging karapat-dapat sila sa buhay na walang hanggan. Aming hinihiling ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay, na mula ngayon inyo silang pagpapalain, na sila po'y mahanda. Alam namin na malapit na kayong dumating sa sanlibutan ito para hatulan ang sanlibutan. Ngunit ang amin sanang tagapanood ngayong gabi, ngayong umaga, ay inyong pagpapalain na mahanda ang kanilang buhay sa malapit ninyong pagdating. Maraming salamat, Ama at kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig na kasama namin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa ngayong gabi ay saan ba nagmula ang kasalanan? Maraming mga taong mayroong mga suliranin sa buhay, marami silang mga katanungan. Katulad nitong isang babae, marami siyang naranasang mga suliranin sa buhay. Pero ang kanyang katanungan, bakit ba mayroong kahirapan sa ating sanlibutan? Bakit mayroong kasalanan? Bakit mayroong kamatayan? Ito karamihan ang mga katanong ng mga tao. Pero ngayong gabi atin itong pag-aralan kung paano nagpasimula itong kasalanan. Paano ba ito pumasok sa sanlibutan? Paano ba ito naranasan ng tao ang kasalanan? At kung ating babasahin ang Roma 5:12, ito po yung tala sa Biblia kung paano ito pumasok sa ating sanlibutan. Ito po yung nakasulat. Kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan lang ng isang tao. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung ating babasahin ang Biblia, walang tao na natitira na nanatiling banal. Kung di binanggit ng Biblia, lahat ay nagkasala. At ito yung dahilan kung bakit lahat ng mga tao mamamatay. Pero paano ito nagpasimula? Ang kasalanan, pumasok ito sa sanlibutan sa pamamagitan lang ng isang tao. Sino ang taong ito? Walang iba kundi ang ating magulang na si Eva. No? Sa kanya nagsimula ang kasalanan. At ito yung dahilan kung bakit mayroon tayong sumpa sa ating planetang Earth. Pero bago natin alamin kung saan ito nagmula, paano at kanino, atin po munang unawain ang salitang kasalanan. No? Ngayong gabi, madali nating pag-aralan kung ano ang kasalanan, pero bago natin pag-aralan kung saan ito nagmula, kanino, at paano ito nagpasimula, ating pag-aralan o atin munang i-define yung word na sin o kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kasalanan? No? Maaring naintindihan mo kung ano ang kasalanan, pero
atin munang i-define kung ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan, ano ba ang kahulugan nito. Ngayon ating isa-isahin ito. Ating titingnan sa Biblia, ano bang nakasulat sa Biblia, no? Kung ano ang paliwanag ng kasalanan. Sa Biblia, mayroong 3 paliwanag kung ano ang kasalanan. Sa aking pag-aaral, mayroong 3. Iwan ko sa mga ibang nag-aaral nito. Pero ito yung aking nakikita sa aking pag-aaral. No? Ang unang tala sa Biblia, ito po'y nakasulat sa unang Juan 3:4. Ito po yung sabi ni Apostol Juan, ay ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng pagsalangsang? No? Ito po yung paglabag sa kautusan. Kaya nga sabi ni Juan, sino mang gumagawa ng kasalanan, mayroon siyang isang sumasalangsang siya sa kautusan. Kung pag-aral na ang pagsalangsang, ano bang ibig sabihin ng pagsalangsang? Ito po yung paglabag. Kaya nga, ang Biblia nagsasabi kung bakit mayroong kasalanan sa ating sanlibutan, ang unang ginawa natin ay ang pagsalangsang sa kautusan o ang paglabag. Kung mayroong kautusan ang Diyos, tapos paglalabagin ito ng tao, yan po ay kasalanan. Kaya nga, ang paliwanag ng Biblia kung ano ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang Diyos hindi lang siya nagbibigay ng utos doon sa Garden of Eden patungkol sa pagkain, nagbibigay din siya sa atin kapanahunan ngayon. Sa kanyang kautusan, yung Decalogue na tinatawag na Decalogue, atin itong napag-aralan na ito yung moral law. No? Ang moral law, ito yung batas ng Diyos na moral. Kapag labagin ito ng tao, sino mang lalabag sa batas ng Diyos, sabi ng Biblia, ito po'y kasalanan. Maliwanag na ating naintindihan kung ano ang kasalanan. Kung bakit nagkasala ang tao, dahil may batas doon sa Garden of Eden. At nung batas na yon ay ipinagbabawal ng Panginoon ang pagkain ng prutas doon sa kalagitnaan ng halamanan. At ito po'y nilabag sa ating magulang at ito pong dahilan kung bakit mayroong kasalanan. Now, ngayon, mayroon pang paliwanag si Daniel. Ibang anggulo ang paliwanag ni Daniel patungkol sa kasalanan, at ang kasalanan ay sabi ni Daniel, ito po'y pagrebuilde. No? Ano bang ibig sabihin ng pagrebuilde? No? Sabi ni Daniel, mababasa natin sa Daniel 9:5. Kami ay nangagkasala, nangagasal ng kasuwalian. Suwail ang mga asal. Nagsigawang may kasamaan. Nangaghimagsik sa makatuwid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos, sa iyong mga kahatulan. Sa iyong mga kahatulan. Yung utos ng Diyos, ito yung kahatulan ng Diyos. Pero sabi ni Daniel, kami naghimagsik. Ang tao, kung bakit ang tao nagkasala sa Diyos, siya po'y nagrebelde sa Diyos. Nagsitalikod sa kanyang utos. Kaya nga ang pagtalikod, kapag ang tao tumalikod sa utos ng Diyos, ito'y hindi niya gagawin. Ang paliwanag ng Biblia, siya po'y nanghimagsik sa panggoberno ng Diyos at siya po'y itinuring ng Panginoon na rebelde. Kaya po ito po'y kasalanan. Kaya nga si Adan at si Eva ay kumain ng prutas na pinagbabawal. Siya po'y naghimagsik sa harapan ng Panginoon at ito po'y lumabag siya sa kautusan ng Diyos at ito po'y paliwanag sa Biblia na kasalanan. Kaya nga ang paliwanag ng Biblia sa kasalanan, ito po'y paglabag sa kautusan, ito po'y pagre-rebelde. No? Ano pa? Kaya nga binigay sa atin ng Diyos yung kanyang 10 utos. At sino mang lumabag sa utos na ito na binibigay niya, ito po'y kasalanan. Mayroong sulat si Frank Braden, isang author. No? Ito yung isa sa mga paborito kong sumulat ng mga aklat at mayroon po siyang paliwanag patungkol sa kautusan. Kung bakit daw mayroong kautusan, sa isang kadahilanan. Laws are established to ensure peace, harmony, and order, and liberty. Ano daw yung kautusan? Ang kautusan, ano ang kadahilanan kung ang Diyos nagbigay ng kautusan? Ito po yung kadahilanan. Ang kadahilanan ng kanyang pagbigay ng kautusan, ito po'y to ensure peace. No? Upang ang kanyang
universo, ang kanyang planeta, magkakaroon po ito ng kaayusan. Magkakaroon po ito ng harmonya, order at liberty. Magkakaroon po ng kalayaan. No? Walang pamunuan o bansa na walang batas. No, ang atin atang bansa sa ating sanlibutan ngayon ay umaabot ito ng 226, no? Na mga bansa ang ating sanlibutan. Pero napapansin ba ninyo, mayroon bang isang bansa sa ating globe, sa ating sanlibutan na walang batas? No? At tayo nga, mga Pilipino, ay every 3 years pumipili tayo ng senador para lang sila ang mga ngasiwa sa pagbuo, sa paggawa ng mga batas. At ito yung mga kadahilanan kung bakit tayo pumipili ng mga senador. Ito yung mga gawain nila para magawa ng batas kasi ang batas pala, ito po'y nag-ensure ng peace, harmony, order at liberty. Maraming mga tao gusto ang kalayaan. Pero sa totoo lang, kung walang batas, wala pong tunay na kalayaan. Walang kaayusan, walang harmonya at walang kapayapaan. Kaya nga ang kautusan, nang nagbigay ang Diyos sa tao ng kautusan, ito po'y nangangahulugan na ito po'y kaayusan. No? Ang paglabag sa kautusan, ito po yung pagsira sa kaayusan. No? Kapag labagin natin ang kautusan, ito po'y nangangahulugan na ating sinira ang kanyang kaayusan. Kaya nga, itinuturing ng Panginoon na sino mang lumabag sa kanyang kautusan, ito po'y kasalanan. No? At ang kasalanan, mayroon pong kaparusahan. Sino mang taong magkakasala at mayroon po siyang kaparusahang kapalit. Ang kabayaran ng kasalanan, Ang sabi ng Biblia kung ano ang kabayaran ng kasalanan, ito po'y kamatayan. Now, sabi ni Frank Braden, kapag mayroong broken law, kasi ang kautusan, mayroong peace, harmony, and order, mayroong liberty. Kapag labagin ito ng tao, ito yung sulat ni Frank Braden ng kautusan kapag labagin, ito po'y it brings penalty, it brings suffering, sorrow, bondage, and death. Kaya nga ito po yung resulta sa paglabag sa kautusan. Kaya nga kung bakit tayo may parusa, bakit ba pinaparusahan ng Diyos ang tao nung sila'y nagkakasala? Kasi sinira niya ang kaayusan ng Diyos. Kaya nga mayroong penalty. At hindi lang mayroong penalty kapag labagin natin ang kautusan ng Diyos, mayroong paghihirap. Alam niyo mga kaibigan, hindi totoo na ang ating kahirapan sa ating bansa dahil sa ating presidente o dahil sa mga politician natin na umupo. Kundi ang tunay na dahilan kung bakit mayroong kahirapan ang ating sanlibutan, ito po'y dahil sa kasalanan. Dahil tayong lahat ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, dahil tayong lahat ay hindi sumunod sa kanyang batas. At ito po yung tunay na dahilanan kung bakit mayroong suffering, mayroong sorrow, mayroong bondage at death. No? Kung bakit mayroong kamatayan, kasalanan po ang dahilan. Now, dito tayo ngayon na pag-aralan natin yung unang definition of sin. Dito tayo sa ikalawang definition. Ano ang ikalawang paliwanag ng Biblia sa kasalanan? Ito po yung paliwanag ni Apostol Juan. Mababasa po natin ito sa 1 John 5:17. Ito po yung sulat. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Sa English, pagbabasahin sa English, all unrighteousness is sin. No? Kaya nga, lahat ng kalikuan daw, ano ba itong kalikuan? Ang aral ng Diyos, ito po yung matuwid na daan. No? Kung mayroong utos ng Diyos, ito po yung kanyang righteousness. No? Alam niyo yung kautusan ng Diyos, ito po yung His righteousness. Ang utos ng Diyos, ito po yung transcript sa kanyang karakter. Kung ano ang Diyos, yan po nangangahulugan po ang batas. Kung ang Diyos matuwid, ang batas po niya ay matuwid. Kapag hindi natin susundin ang kanyang batas, kapag gumagawa tayo, hiwalay sa kanyang batas, that is unrighteousness. Sapagkat nabubuo ang batas sa isang kadahilanan na tayo ang nagnanais ang Diyos na tayo po'y mananatili sa kanyang katuwiran. Pero kapag hindi tayo sumunod sa katuwiran ng Diyos, ito po'y tinatawag sa Biblia na kalikuan. At si Satanas dito bumagsak sa kasalanang ito.
No? Mayroong tatlong paliwanag sa kasalanan, pero saan bumagsak si Lucifer? Dito po siya bumagsak sa ikalawang definition of sin, yung unrighteousness o yung kalikuan. No? Ano ba itong mga kasalanang kalikuan? Magbigay ako ng halimbawa. Ito po yung katulad sa sulat ng Proverbio 8:13. Sabi niyo, ang bago ang pagkabagsak ay ang pagmamataas muna. No? Maranasan ng tao ang pagkabagsak, pero bakit siya bumagsak? Dahil sa kanyang pagmamataas. Kaya nga itong pride, selfishness at saka gossip, ito yung mga simpleng kasalanan, itinuturing ito ng mga tao na mga maliliit na kasalanan. Pero sa totoo lang, ang pagmamataas sa sarili, hindi po ito maliit na kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit ang anghel ng Diyos, ang dating Lucifer, nagiging Satan because of pride. No? Pagmamataas sa sarili. At ito din yung uri ng kasalanan na kahit sa simbahan, namumugad at hindi napapansin ng mga tao na ito pala yung klaseng kasalanan na hindi mapapatawad. No? Ang pagiging selfish, no? Selfishness. Alam niyo may mga sulat sa Biblia katulad ng tala sa Matthew 25. Ang Panginoon, sa darating na mga araw, ang tao magiging dalawang grupo, ihiwalay niya sa dalawang grupo sa kaliwa, ilagay niya sa kaliwa at sa kanan. At itinuturing ito ng Panginoon sa dalawang hayop, kambing at tupa. Sabi ng Panginoon, no, sa kanyang kanan na ang mga tupa na nasa kanyang kanan, sabi niya, magsiparito kayo. At manahin ninyo ang kaharian inihanda sa inyo. Mula nang itinatag ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagugutom, inyo akong pinakain. Ako'y hubad, inyo akong dinamtan. Ako'y nauuhaw, inyo akong pinainom. Mapapansin ninyo, ano ang kanilang ginagawa? That is practical Christianity. Habang nandito sila sa lupa, anong sinasabi ng Diyos sa Biblia, anong sinasabi ng Diyos sa kautusan, sinunod nila yon. At nagugulat sila sapagkat sabi ng Diyos, magsipasok kayo, manahin ninyo ang kaharian. Inihanda sa inyo. No? Bakit ito binibigay ang reward sa mga taong ito sa kanyang kanan sapagkat sila po'y hindi makasarili? Ano ang kanilang tinatangkilik, itinuturing na hindi sila ang nagmamay-ari? Ito'y pag-aari ng Diyos. At ito po'y kusa nilang ibinabahagi. At kung tayo po'y magiging selfish sa ating pagkatao habang tayo namumuhay sa sanlibutan ito po'y kasalanang kalikuan. Ano po ba ang ibang mga kasalanan? Ito pong gossip, yung pangachismis, paninirang puri, pagkainggit, pandaraya. Ito po yung mga maliliit na kasalanan, pero ito po yung mga kasalanan na nakasulat sa Biblia na kalikuan. No? Hindi sa katuwiran. Ito po yung mga maliliit na uri ng kasalanan na ito po yung nananatili kahit sa simbahan at ito po'y hindi napapansin. Pero ito po'y nakakamatay sapagkat ito po'y kasalanang kalikuan na binabanggit ng ating Panginoon na nakasulat sa kanyang banal na aklat. No? Ang kasalanang ito may kinalaman sa pang-uugali ng tao. Dito napupurma ang kanilang karakter. Ha? Mapapansin ninyo ang minsan mga kapatid, ang kasalanan ng tao hindi natin napapansin. Ito yung pumupurma sa ating pang-uugali araw-araw, pero simpleng kasalanan yan. Pero magdadala ito sa atin sa mga susunod sa malaki pang kasalanan. Ito pong sulat ni Timoteo. Ito pong sulat ni Pablo kay Timoteo. No? Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili ng may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang nakikilala daw ng Diyos, no? Ang Panginoon may mananatili ang may tatak nito. Ang Diyos, tinatakan niya yung kanyang mga bayan. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nakikita ng Diyos na ikaw ay matuwid sa iyong paglilingkod, tinatakan ka ng Diyos. Pero nakikilala ng Diyos kung sino yung kanya. At ano yung kanya? Ito yung panawagan ng Diyos sa mga kanyang bayan. Lumayo sa kalikuan ang bawat sumambitla sa pangalan ng Panginoon. Ang panawagan ng Panginoon, lumayo tayo sa kasalanang kalikuan. Sapagkat ang kasalanang kalikuan ay magbubulid yan sa atin sa kasalanang hindi mapapatawad. Ano yung ikatatlong paliwanag ng Biblia sa kasalanan? Ito yung ating pag-aralan.
No? Mababasa natin yan sa Santiago 4:17. Ang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. No? Mapapansin ninyo, no? Tayo pong mga Christian, maraming mga kabutihan, maraming mga aral. Siguro linggo-linggo, mayroon tayong sermon na pakinggan. Minsan kapag pakinig tayo ng salita ng Diyos, ating narinig sa tainga, maya-maya lalampas lang yan sa kabilang tainga, nananatili tayo sa ating mga gawain. Pero alam ninyo mga kapatid, the more na maraming liwanag na ibinibigay ang Diyos sa atin, the more na ganun karami ang ating responsibilidad. Sapagkat kung tayo'y nakakaalam sa paggawa ng mabuti at kapag hindi natin ito gagawin, ito po'y kasalanan sa atin. Mananagot tayo sa Diyos sa liwanag na Kanyang pinagkaloob. At dito tayo hahatulan ng Diyos at lahat ng nakakatanggap sa Kanyang liwanag, mananagot. Sapagkat ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Ito po yung mga paliwanag. Atin po yung mababasa sa Biblia. Ano po yung mga mabuting gawa na kapag hindi natin gagawin ay kasalanan? Kapag ikaw ay nagbabasa sa iyong Biblia, tapos ano yung nakasulat sa Biblia ay hindi mo ginagawa, yan po'y kasalanan. Ano pang, Kaya lahat ng kasalanan ay nauuwi sa dalawang kasalanan. Tatlong paliwanag ang ating pinag-aralan ngayong gabi, pero anuman ang kasalanan na ating pinapaliwanag sa tatlong paliwanag, nauuwi lang yan sa dalawang uri ng kasalanan. At ito po'y tinatawag sa English na the sin of commission at ito pong sin of omission. Ano bang ibig sabihin nitong dalawang salita? Ano ba itong sin of commission? Sa totoo lang, ang utos ng Diyos, nauuwi lang yan sa dalawang kautusan. Mayroong kautusan na mayroong positive indication. Ano bang ibig sabihin ng positive indication? For example, hindi lahat ng utos ng Diyos ay patungkol sa mga bawal. No, ano bang mga utos ng Diyos na bawal? Katulad ng huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangangalunya. Iyon po yung utos ng Panginoon na negative indication. Parang hindi mo gagawin. Kapag gagawin mo yan, ito po nagkakasala ka sa kasalanang omisyon. No? Pero kapag mayroong kautusan ng Diyos na ipapagawa, for example, ang utos ng Panginoon sa New Testament, sa kanyang mga alagad, inuutosan niya ang kanyang mga alagad. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang magandang balita sa lahat na kinapal. Ang mananampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Pero napapansin ninyo, ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipangaral. Ang utos niya sa kanyang iglesia, kung ikaw membro sa iglesia ng Diyos, ito yung utos ng Diyos, magsiyaon kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Kapag hindi ka mangaral, mayroong isang author, sabi niya, you need permission to stay. Sapagkat the command of God is to go. And kung hindi ka aalis para mangaral, ay kailangang magpapaalam ka. At ito pong kasalanang ito po'y tinatawag sa Biblia na the sin of commission. No? Napapansin ninyo, mayroon kayong ilaw siguro sa inyong tahanan. Mayroon kayong fluorescent, mayroon kayong mga ilaw na bombilya. Napapansin ninyo, ilang wire ang electricity mayroon sa inyong ilaw? Dalawa po yan. Mayroong positive at negative na wire. Mapapansin ninyo, subukan ninyong putulin ang isang linya ng kuryente kung magkakaroon ka ng ilaw. No? Mapapansin ninyo, kahit subukan ninyong putulin yung isang linya, ay hindi na yan iilaw. Ito yung nais ng Diyos sa ating buhay sa sanlibutang ito. Lahat niyang mga Kristiyano, lahat ng mga Christian, lahat ng membro ng kanyang iglesia na itinatag ni Kristo, ito po yung gawain, ito po yung panukala ng Panginoon sa pagtawag sa inyo. Tinawagan niya ang kanyang iglesia upang magiging ilaw. Pero paano ang kanyang mag-iglesia, paano ang mga tao magiging ilaw? Kapag ingatan niya ang dalawang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos na uuwi yan sa dalawa. Ang utos na mayroon siyang ipapagawa, pag gagawin mo yan, ay magiging ilaw ka. Pero hindi lang ang utos ng Diyos ay patungkol sa mga bagay na kanyang ipapagawa. Mayroon din siyang utos na hindi mo dapat gagawin.
Katulad ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, hindi mo yung dapat gagawin. Kaya nga, kapag yung dalawang utos ng Diyos, magagawa mo yan, ay magiging ilaw ka sa sanlibutan ito. At ikaw ay itinuturing ng Diyos na tunay niyang mga anak na malinis at walang kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan nauuwi sa dalawa. Either of the two, saan man sa dalawa, positive man yan na indication, labagin mo yan kasalanan. Kung negative man yan, bawal man yan, hindi mo gagawin. Kapag gagawin mo ang ipinagbabawal ng Panginoon, yan po'y kasalanan. Kaya dalawang uri lang kasalanan, sin of commission, sin of omission. No? Ito yung Saan ba nagmula itong kasalanan? Ating unawaan na natin ang salitang kasalanan, ngayon atin namang pag-aralan. Kung mayroong kasalanan sa ating planeta, saan ba ito nagmula? Ito ba'y nagmula sa lupa o ito ba'y nagmula sa langit? No. Tatanungin kita ngayon na nanonood, saan ito nagmula, kaibigan, ang kasalanan? Ito ba'y nagmula sa ating planeta, sa planetang Earth, o ito ba'y nagmula sa langit? At kung nagmula ito saan, kanino ito nagpasimula? Ngayong gabi ating pag-aralan, no? Sa totoo lang, ang kasalanan, kaibigan, hindi ito nagmula sa lupa. Ang kasalanan, ito po'y nagmula sa langit, at kanino ito nagpasimula? Kung mayroong nagkakasala, sino ang unang nagkakasala? Kung mayroong kasalanan, saan ito nagmula? At kung saan ito nagmula, kanino, at sino itong unang nagkakasala? Ang unang nagkakasala, kung ating pag-aralan ng Biblia, hindi po ito sa lupa nagpasimula, kundi nag-umpisa ito sa langit. At ang unang nagkakasala, ang tala sa Biblia, walang iba kundi isang anghel ng Diyos. Ating pag-aralan ngayong gabi, sino itong anghel ng Diyos na nagkakasala? Kung ating babasahin, kung mayroon kayong mga Biblia sa inyong tahanan, no, susundan ninyo yung ating screen, titingnan natin kung ang mga talata sa Biblia, mababasa din yan, ang talata natin, mababasa din yan sa inyong mga Biblia, sa inyong bahay. Kaya nga ating babasahin ang Ezekiel 28:13 hanggang 14. Ito po yung tala. Sabi ang anghel na ito, ating pag-aralan kung saan siya nagmula, no? Ano ang kanyang mga katungkulan. Ikaw ay nasa halamanan ng Diyos. Ikaw ay nasa halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Itong anghel na ito, mayroon siyang 10 mga batong kasuotan. Anong mga batong kasuotan mayroon siya? Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, ang onyx, at ang haspe, at ang sapero, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, at ang pagkayari ng iyong pandereta, at iyong mga plauta ay napasa iyo sa araw na ikaw ay lalangin. Ito'y nangahanda. Mapapansin niyo, saan itong nilalang ng Diyos? Nasa halamanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos wala dito sa lupa, kundi ang tahanan niya nasa langit. Pero nang ginawa niya ang isang anghel na ito, lahat ng mahalagang bato kanyang inihanda. Sa anong kadahilanan inihanda niya ang mahalagang bato? Sapagkat ang anghel na ito maglilingkod sa pinakamataas na tungkulin sa kanyang kaharian. Ang trono ng Diyos, gawa ito sa batong emerald. Kaya nga ang maglilingkod na anghel sa kanyang pinakatrono, kailangan damitan din niya ng sari-saring mahalagang bato. At kung bibilangin natin ang mahalagang bato, mayroon pong 10 mahalagang bato ang kanyang damit. Ano ba ang katungkulan ng anghel na ito na binanggit na nagkakasala? Ano ba ang kanyang katungkulan? Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip. Itinatag kita at anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik panaog sa gitna ng batong mga mahalaga. No? Ano ang kanyang katungkulan? Siya ang pinahirang kirubin. The anointed cherub. Ano ba itong anointed cherubim? Sa anghel, mga kaibigan, mayroong 3 uring anghel. No, hindi ko na babasahin sa inyo mga talata. Ito yung summary sa aking pag-aaral. Ang unang uri ng anghel sa langit ay tinatawag silang seraphim o seraphim. No? Ang seraphim na anghel, mayroon po itong 6 na pakpak. At ang pangalawang anghel na naghahawak ng mataas na katungkulan ay ito pong cherubim. At ang cherubim, tinatawag po ito na tumatakip.
na itong anghel na nagkakasala. Ano po ang anonym? Ang kerubin, mayroon po itong 4 na anghel. At bakit tinatawag ito siya na kerubin na tumatakip? Sapagkat sa trono ng Diyos, mayroong 2 anghel na naglilingkod sa kanan at sa kaliwa. At sa panahon ng pagsamba, ang kanilang mga pakpak tumatakip ito sa sa trono, sa paanan at sa korona ng Diyos, ang kanilang mga pakpak. Kaya nga tinatawag po ito na kerubin na tumatakip, sapagkat ang kanilang mga pakpak tumatakip po ito sa trono ng Diyos sa kaarawan na ang Diyos ay sasambahin ng kanyang mga anghel. Iba-iba ang mga tungkulin. At isa sa gawain ng kerubin, siya po ay tinatawag na light bearer. No? Ito pong kahulugan ng kanyang pangalang Lucifer, ito po ay light bearer. Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag, mula sa trono, siya po ang messenger ng Diyos, tagapagdala ng kanyang salita sa kanyang kapwa anghel. Kaya nga ang pangalang Lucifer, ito ang ibig sabihin po niyan ay light bearer o messenger siya ng ating Panginoon. Kaya nga ito po yung tungkulin niya. Now, ang ating pag-aralan din ngayon sa versikulo 15, nang ginawa ang anghel na ito, no? Ano ang kanyang kalagayan? Siya po ano po ba ang kanyang kalagayan nung siya ginawa? No? Siya po ba'y makasalanan sa pasimula? Kung ating basahin ang versikulo 15, ito po yung sabi ng Biblia, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kalikuan ay nasusumpungan sa iyo. Ano daw yon? Pag titingnan ninyo yung sakdal sa English, perfect yan. Thou was perfect in thy ways until iniquity was found in thee. No? Perpekto siya sa kanyang mga lakad mula sa kaarawan na ikaw ay lalangin. Mayroong mga tao nagsasabi na ang Diyos naman ang gumagawa ng demonyo. No? Mayroong mga nun. Kung bakit mayroong Satan, Diyos naman ang gumawa yan. Hindi yan totoo, kaibigan. Ang ginawa ng Diyos ay perpektong anghel. Mamaya ating pag-aralan, sino ba talaga ang gumawa sa kanya ng demonyo? Ang Diyos ba? Ang ginawa ng Diyos, anghel, hindi demonyo. Pero ang anghel na ito, dahil sa freedom of choice, pinili niya na siya po'y magiging demonyo. At hindi po totoo na ang Diyos ang gumawa kay Lucifer na magiging demonyo. Ito po ang anghel na ito na nagkakasala, ito po si Lucifer. No? At ano bang kasalanan? Ano bang kalikuan? Napapansin ninyo yung ating binasa kanina? Perpekto siya ng ginawa, no? Ikaw sakdal ka sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw lalangin hanggang sa ang kalikuan. Napapansin ninyo kanina, 3 uri ng kasalanan ang ating pinag-aralan. Pero si Lucifer, hindi siya bumagsak doon sa paglabag sa kautusan. Pero dito siya bumagsak sa kasalanang kalikuan. No? Sapagkat may mga ugali na napurma ang kanyang sarili habang siya naglilingkod sa Diyos. May tungkol lang sa pang-uugali. Nagmamataas siya. Anong kasalanan ang kanyang ginawa? Ito yung kasalanan, ang tala sa Biblia kung anong kasalanan ang nagawa ni Lucifer, kung bakit siya nagkasala sa langit. Ang iyong puso nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinihamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang kasalanan niya? Ang kanyang puso nagmamataas dahil sa kanyang kagandahan. Kaya nga ngayong gabi, kung ikaw na nanonood, ikaw ay mayroong hitsura, maganda, o matso, mag-ingat ka. Kasi ang kasalanan sa langit nagpasimula lang dahil ginawa siya ng Panginoon na mayroong kagandahan, mayroong karunungan. At ginamit niya ang karunungan sa maling paraan. Na? Ito yung tala sa Isaias. Ano bang pagmamataas ang kanyang ginawa? Ano bang ambisyon nitong anghel na Lucifer sa langit kung bakit siya nagkasala? Si Isaias, mayroon po siyang tala kung anong kadahilanan si Lucifer nagkakasala. Ito po yung sabi niya, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Pag titingnan ninyo sa English itong tala sa umaga,
Anak ng umaga. Ang tala sa umaga, Lucifer yan sa original, sa English, sa King James Version. Anong dahilan bakit ka nahulog sa langit o Lucifer? Anak ng umaga. No? Ito si Lucifer, tinatawag ito sa Biblia na Son of the Morning Star. Kasi sa Biblia, pag-aralan ninyo sa Apokalipsis, si Jesus Christ ang morning star. At kung pag-aralan ninyo sa Biblia kung ano ang katungkulan ni Lucifer, siya po yung son of the morning. Ang ibig sabihin, kung mayroong mga katungkulan sa langit, kung si Jesus Christ ay prinsipe, siya po ang alalay ng prinsipe. Siya po ang son of the morning. Paano ikaw lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpapahina sa mga bansa. Ito yung dahilan kung bakit siya lumagpak. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan ng mga kaduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Alam niyo yung ambisyon ni Satanas, puro ako. Oh? Ako, pag bibilangin ninyo yung ako, 5 beses binabanggit niya yung salitang ako. I will be like the Most High. Aking itaas ang aking luklukan sa kaduluhang bahagi ng hilagaan. Gusto din niyang sambahin siya ng mga anghel ng Diyos. No? Ito yung kanyang pangarap. Puro ako. At ano yung dahilan? Ay nag-umpisa ang pag-aaklas doon sa langit. Nag-umpisa ang rebellion sa pinakatrono ng Diyos dahil sa isang nilalang ng Diyos na gustong pantayan niya ang Diyos. Kaya dito yung ito yung sulat ni Frank Braden, ito yung how could a perfect angel of sinless angel become the devil? Paano bang nangyayari na ang isang perpekto, walang kasalanan na anghel nagiging demonyo? Atin itong pag-aralan ngayong gabi isa-isa. Ito po yung sulat ni Frank Braden kung ano yung kanyang pag-aaral. Sabi niya dito, Lucifer made himself into devil by the wrong use of his free will. Alam niyo yung nilalang ng Diyos, sa langit man siya o sa lupa, na tagapamahala ng kanyang nilikha, ay mayroon pong, sa utak nila, mayroon pong tinatawag na, mayroon pong compartment sa kanilang utak na ibinigay ang Panginoon doon ang kakayahang magdesisyon. Katulad ng tao, pag titingnan ninyo yung utak ng tao, mayroon po itong 3 bahagi, 3 compartment. Ang dito sa ating noo, dito natin makikita ang ating frontal lobe. Sapagkat dito, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahang magpasya, magdesisyon, at ito po'y regalo ng Diyos sa kanyang linalang. Bawat nilalang ng Diyos, binigyan po niya ng regalo na mayroon silang kakayahang magdesisyon, magpasya. Kapag magpasya tayong paglingkuran natin ang Diyos, sarili po natin yung pasya. Kapag magpasya po natin tayo na talikuran natin ang Diyos, pasya po natin yan, at ito po'y regalo ng Diyos sa tao kung ano ang iyong desisyon sa kanyang mga anghel, ano ang kanyang irerespeto ng Diyos. Alam niyo, nang binigay niya yung regalo sa kanyang linalang, at ito po yung sumpa ng Diyos na kapag ibibigay nila ang freedom of choice, irerespeto ng Diyos ang bawat desisyon ng kanilang linalang. At dito po si Lucifer nagkakasala by the wrong use of his free will. Ang kanyang kalayaan na kanyang tinanggap, ginamit niya ito sa maling pagpili, maling pagdesisyon sa kalayaan na binigay ng Diyos sa kanya. Ito po yung pangalawa. Nagkakasala si Lucifer hindi dahilan na mayroong nagtukso. Ang tao nagkakasala dahil mayroong nagtukso, tinukso tayo ng ahas. Pero si Lucifer nagkasala hindi dahilan na mayroong nagtukso sa kanya, walang external temper, walang nagtukso. Pangatlo, he became his own temper. Siya mismo ang nagtukso sa kanyang sarili na magkakasala. Lucifer chose to withdraw his affection from God and focus them upon himself. No, makapapansin ninyo, ang kanyang pagmamahal sa Diyos, kanya itong wini-withdraw. At sa halip na ang kanyang gagawin ay pagmamahal sa Diyos, hindi na Diyos ang kanyang minamahal, kundi ang kanyang sarili. No? Pinaplano niya ito. Alam niyo ang kasalanan sa langit na didevelop ito
gradually, little by little, until such time na na-infatuate na siya sa kasalanan. No? Little by welcoming those selfish thought and refitting the selfish into action, he become infatuated himself. His whole existence becomes self-centered instead of God-centered. No? Nagiging sentro na ang kanyang sarili. No? At ito yung sinasabi ni Jesus, nakasulat ito sa Juan 8:34. Ito yung sabi ng ating Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At dito nagpasimula ang kasalanan sa langit at anong nangyari? Si Lucifer ay nagiging alipin na siya sa kasalanan. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang kasalanan ay nang aalipin. No? Ito po'y nagmumultiply. At hindi lang siya ang nagkakasala sa langit, kinukumbinsi pa niya ang malaking pulutong, malaking bahagi ng kasama niyang mga anghel. At dito po, nagmumultiply ang kasalanan. Kaya wag ninyong titingnan mga kaibigan na ang kasalanan ay simpleng bagay lang ito. No? Mayroong mga tao na nag-umpisa lang siya sa pagtikim ng kanyang bisyo sa sigarilyo. Pagkatapos niya natutong manigarilyo, tinuturuan niya ang iba. No? Pagkatapos naman, mayroong iba tumitikim ng droga pero hindi siya sapat na siya lang ang magda-drugs. At kung matuto siyang mag-drugs, mangbibiktima siya ng iba para magda-drugs din. Kaya ito yung gawain ng kasalanan sa buhay ng tao. Hindi siya makukontento na siya lang ang malulong, kundi mangbibiktima siya. Kaya nga ito yung sabi ni Jesus Christ, sino man yung nagkakasala, magiging alipin na siya ng kasalanan. At ito po yung dahilan kung bakit si Jesus Christ pumunta sa ating sanlibutan upang palayain ang tao sa kasalanan. Ano ang kasunod na nangyayari? Nung nagkakasala si Lucifer sa langit, nagkakaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka, at hindi sila nanganalo doon. No, ano ba itong, ang pagbabasahin ninyo ito, pag-aralan ninyo itong aklat ng Apokalipsis, ito po yung mga aklat sa Biblia na dito po napapaloob ang mga simboliko, mga simbolikal na mga sulat ng Diyos. Pero kapag ating pag-aralan isa-isa ang mga simbolo, maunawaan po natin, sino po ito si Miguel at ang dragon? Nagkakaroon ng digmaan sa langit, dalawang grupo. Si Miguel at ang mga anghel ni Miguel, at ang dragon at ang mga anghel ng dragon naglalaban. Sino po itong dalawang grupo? Ito po si Miguel, ito po si Jesus Christ at ang kanyang mga anghel. At itong dragon, walang iba no other than the devil, Satan, na nagiging dragon. Binabanggit ito sa Apokalipsis na dragon. Nagkakaroon ng labanan sa langit. Anong nangyayari? At hindi sila nanalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Sa labanan sa langit, hindi niya sila nanalo. Anong kasunod na nangyayari? Nang hindi sila nananalo sa langit, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel. No? Kaya nga nang nagkakaroon ng digmaan, gera doon sa langit, natalo sila, hindi sila nanalo, itinapon sila. Saan sila itinapon? Itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel. Ano karami itong anghel na itinapon sa lupa? At pag titingnan ninyo sa screen, ganun kadami. No? Pag-aralan natin sa Biblia, mayroong sulat sa Apokalipsis na 10,000 times 1,000 times 1,000. No? 1,000 times ang mga anghel sa langit. At ako'y naniniwala, that is billion o trillion of angels in heaven. Alam niyo kung gaano karami, ilang bilang sa mga anghel ng Diyos ang nagiging kasama ni Lucifer sa rebellion o pagre-rebelde sa langit. Dito sa sulat, sa Apokalipsis 12:4, ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit, mga bituin ng langit, inihagis sa lupa na kasama niya. No, mapapansin ninyo, one-third. So kung mayroong anghel o mayroong 1 billion, one-third sa billion ng mga anghel kasama. Ano ba karami yung one-third?
Kung 1/3 ang nahulog dito sa lupa, ilang mga anghel ang natitira? 3/4. No? Kaya nga ganun ka, pero mas marami pa rin ang natira sa langit kaysa nagiging kasama ni Lucifer. Kaya nga nang bumagsak sila sa lupa, nagkakaroon ng proclamation doon sa langit. Kaya nga sabi doon yung tinig, magalak kayo o mga langit o kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakaalam niya na kakaunting panahon na lamang mayroon siya. Ha? Nang bumagsak siya dito sa lupa, nalaman ni Lucifer na kakaunti na lang panahon mayroon siya. At kung pag-aralan ninyo ang Biblia ng malalim na pag-aaral, si Satanas bibigyan lang siya ng kaunting panahon. Gaano kaiksi ang panahon ni Satanas? Sa totoo lang mga kaibigan, ang kasalanan bibigyan lang ito ng 6,000. Kung mayroong 1,000 doon sa Apokalipsis, yan po yung sabat sa lupain. Bibigyan lang si Satanas ng 6,000 at ang 7,000 sa kasalanan ay ang paghatol. Kaya nalalaman ni Lucifer na ang kanyang kalagayan dito sa lupa, mayroon itong taning. At nalalaman niya na mayroon lamang siyang kaunting panahon sapagkat pahintulutan lang siya sa planetang ito sa loob ng 6,000 taon. At ito yung good news. Ang 6,000 ni Satanas malapit na itong matapos. At kung matapos na ito, huhukuman na ng Diyos ang ating planetang Earth. At kung pagkatapos sa paghuhukom, susunugin na ng Panginoon si Lucifer, ang kanyang mga anghel, kasama ang makasalanan at gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Sa susunod nating mga topic, ididetalye ko yan. No? Ano ang ginawa ni Satanas ngayon sa lupa? No? Wala na si Satanas at ang kanyang mga anghel, wala na ngayon sa langit. Dito na sila ngayon sa lupa. Ating pag-aralan ngayon, nang bumagsak si Satanas dito sa lupa at ang kanyang mga anghel, ano ang kanyang ginagawa? Sino ang kanyang inaatake? Ito yung pagbabasahin natin. Maraming mga sulat sa Biblia pero pumili lang ako ng 3 sapagkat mahaba ang ating talakayan ngayon. No? At nagalit ang dragon. Saan siya nagagalit? Sa babae umalis upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya, may patutuo kay Jesus. Napapansin ninyo, saan siya nagagalit? Ang dragon, itong Lucifer o itong Satanas, nagiging demonyo, saan siya nang bumagsak siya dito sa lupa, ang kanyang punteriya, ang kanyang atake, ay nagalit siya doon sa babae. Itong babae? Sino itong babae? Itong babae na binabanggit dito, symbolikal ito. Kung ating pag-aralan sa Biblia, sa sulat ni Isaiah at sulat ni Apostol Pablo sa Corinto, ang babae ay tinutukoy po ito ang iglesia. Walang ibang kinagalitan o puntarya ni Satanas habang nandito siya sa lupa. Yung simbahan o yung iglesia na nagturo sa kautusan ng Diyos. Umalis siya upang bumaka sa nalabi ng kanyang bini na siyang nagsisitupad sa utos ng Diyos. Walang iba siyang kinagalitan sa sanlibutan ito kundi yung simbahan na nagtuturo sa utos ng Diyos. Kaya nga at challenge kita, kung hindi mo pa nakikita ang simbahan o iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos, hanapin mo yan, kaibigan. Sapagkat yun po ang punteriya ni Satanas, sapagkat siya po'y nagagalit, sapagkat ito po ang bayan ng Diyos, yung iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y magiging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal, gumagala, humahanap ng kanya, masisila niya. No? Kaya nga sa buhay na ito, mag-iingat tayo. Ang sulat ni Pedro, kayo'y mapagpigil. Maaring papasok si Satanas sa pamamagitan sa ating mga galit, sa ating pananalita. Pero bago tayo magalit, bago tayo magsasalita, magpigil tayo. Kasi humahanap si Satanas ng pagkakataon makapasok sa buhay ng tao upang kanyang makukontrol, upang maghasik ng kasalanan. No? At sabi ni Apostol Pedro, tayo'y magiging mapagpuyat. Anong dapat nating gagawin? Mapagpuyat. Kailangan alamin mo kung ano ang dahilan sa kasalanan. Alamin mo kung anong salita ng Diyos. Sapagkat ito lang paraan, malabanan natin ang dyablo. Siya po'y gaya ng liyong umuungal, naghahanap araw-araw ng masisila. At baka kasunod kang masisila niya.
kaibigan. Now, ngayon dito, pag-aralan pa natin, paano nagkakasala ang tao? No? At hindi lang ang anghel nagkakasala, atin na nadidetalye, atin na namang pag-aralan ngayon at dito tayo magtatapos. Anong dahilan kung bakit ang tao nagkasala? At alam ninyo kung bakit kung ang tao nagkasala, pinalaya sila ng Diyos sa kanilang tahanan. Umiiyak sila at hindi na nila nakikita muli ang kanilang tahanan sapagkat sila po'y nagkasala. No. Ano bang ginawa ng tao o nang ginawa ng Diyos ang tao, binigyan siya ng regalo. Napaliwanag ko yung kanina, yung freedom of choice. Alam niyo kung bakit nagbigay ang Diyos ng batas doon sa Garden of Eden? Alam niyo kung anong kadahilanan? Bakit ang Diyos mayroong batas sa langit? Bakit ang Diyos mayroong batas sa ating planeta? Isa lang ang kadahilanan. Nang binigyan ng Diyos ang tao ng regalo ng freedom of choice, hindi yan niya magagamit kung walang batas. Alam niyo kung bibigyan ka ng Diyos ng kalagayaan, pag walang batas, hindi mo rin magagamit yan. Wala kang susundin. At to exercise the freedom, God put the law. Para magagamit mo ang kalayaan, nagbigay siya ng batas. Anong batas ang binibigay ng Diyos sa Garden ng Eden? Ito yung batas. At ito yung nilabag ng ating magulang at ito yung dahilan kung bakit ang tao nagkasala. Sana po natin mababasa sa Genesis 2, mga versikulo 15 hanggang 17. Ito po yung batas. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, sa Garden of Eden, upang kanyang alagaan at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos. No, mayroon siyang utos doon na ibinigay sa lalaki. Na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang, mamamatay ka. Sabi ng Panginoon, makakakain ka, everything in the garden, makakain mo. Maliban lang sa isa na nasa gitna. Ang mapapansin ba ninyo, bakit ang batas ng Diyos ay inilagay niya sa gitna? Alam niyo kung anong kadahilanan kung bakit ito inilagay sa gitna ang kanyang batas? Ito po'y nangangahulugan na ang batas ng Diyos mahalaga. At ang batas ng Panginoon, ito po'y test of loyalty. No? Dito po nakasalalay ang ating freedom of choice. Kapag pipiliin natin na labagin ito, dito po papasok ang kasalanan. At dito po naranasan ng tao ang kasalanan. Napapansin ninyo sa halamanang ito, nasa kalagitnaan ang kanyang batas. Where there is a law, there is always a choice. To obey or to disobey. Ito'y sinamantala ni Satanas. Nakita niya ang pagkakataon na kanyang matukso ang tao. No? Anong ginawa ni Satanas doon sa halamanan ng Eden na kinaroroonan ng tao? Ang tao doon sa halamanan ng Eden, sila po'y masaya. No? Pero naghanap siya ng paraan, naghanap siya ng pagkakataon na kanyang masisilo ang taong na nilikha ng Diyos. Anong ginawa niya? Ang ginawa po, ang hakbang po niyang ginawa, siya po'y pumasok sa isang ahas. Alam niyo ang tukso na kung bakit nagkakasala ang tao, hindi po siya lumapit sa tao na anghel ang kanyang larawan. Kundi si Satanas, gumamit siya ng medium. Isa sa strategy ni Satanas na nagtatagumpay siya sa pagtukso sa tao, gumamit siya ng medium. Gumamit siya palagi ng kasangkapan. Kaya nga ang kasalanan, mga kapatid, gumagamit ng kasangkapan yan palagi. Hindi si Satanas mismo ang magtukso sa iyo, kundi mga kasangkapan. Na anong kasunod niyang, ano ba itong ahas? Ang ahas noon ay hindi yan siya, gumagapang, lumilipad yan noon. At mayroong isang author na nagsasabi, nang ang ahas, kapag lumilipad ang ahas, nag-produce yan ng sound. No? Napakagandang nilalang. No? Nakakita na ba kayo ng isang nilalang na lumipad tapos nag-produce yan ng huni? Walang ibang creature ng Panginoon, walang iba ang ahas. At sa halamanan, walang ibang nilalang ng Diyos ng kanon, kundi ang ahas lang. At mayroon pang isang nagkomento na ang ahas na ito, nang hindi pa ito sinumpa, kapag lumilipad siya, nag-produce ito, mapabago-bago ang kanyang kulay, kahit 7
magkakaibang kulay ang mga kulay na naproduce habang siya lumilipad. Kaya nga siya ang pinili ni Lucifer na gagamitin niyang kasangkapan sa pagtukso sa tao. No, paano niya ito tinukso? Pagbabasahin natin yung Genesis chapter 3, verses 1 to 5, ito po yung detalye ng sulat sa Biblia, paano ang tao nagkasala. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Anong tuso dito, pag titingnan ninyo yan sa English, wise. Siya po yung pinakamatalino. At sinabi niya sa babae, sinabi ng ahas sa babae, tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Mapapansin, totoo ba? Ito ba ang unang conversation na kanyang binuksan? Totoo ba na sinasabi ng Diyos na hindi kayo makakain sa lahat ng punong kahoy sa halamanan? Ang sabi ng Diyos kanina, sa batas niya, makakakain kayo sa lahat, maliban lang sa isa. Pero ang tuso na ahas, na kapag kausapin ka niya, makipag-usap ka, kasi nag-create siya ng tanong, kailangan mong sagutin. Sabi niya dito, tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Na everything you cannot eat. Pero ito yung sabi ni Eva. No? Ito yung sabi ni Eva. Sa sinabi ng babae sa ahas. Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Yun yung sabi ng babae. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa halamanan, at sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamamatay. Yung salitang baka, yung salitang might, nagkakaroon na might. No? You might be die. Kaya nga sabi niya, ay, baka kami mamamatay. Nung pag-usap ang babae ng ganon, napapansin ni Lucifer na ang babae mayroon ng duda. At dito gumawa pa siya ng pagkakataon. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo, pero nagsinungaling siya. Tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kakain, madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos, makakilala ng mabuti at masama. Hindi lang niya sinabi na hindi kayo mamamatay, tunay, sigurado siya na hindi mamamatay ang tao kapag ito'y kakainin. At ito pang dinagdagan pa niya, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain, madidilat ang inyong mga mata. Wow! No? Totoo ba na madidilat ang kanilang mata? No, bakit nung hindi pa sila kumain, nakapikit ba sila? Mayroon bang nakatago sa kanilang mata? Hindi yan totoo. Pero dito, gusto ni Satanas imumulat ang mata ng tao sa isang ambisyon na pantayan nila ang Diyos. No? Sino bang nag-ambisyon sa pasimula na magiging katulad sa Diyos? Si Lucifer. Pero nagawa ba niya na tularan ang kanyang Diyos? Bumagsak sila sa lupa. Kaya nga, nang bumagsak sila dito sa lupa, ano ang kanyang karanasan, ano ang kanyang ambisyon, kanya itong binibigay sa tao. No? Kapag kakainin ninyo, kayo magiging parang Diyos, makakilala ng mabuti at masama. At alam ninyo, yung pangalan ng punong kahoy na ito, tinatawag ito na the tree of knowledge. Ito yung kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama. Bakit? No? Mamaya ating pag-aralan. No? Kinuha ng pansin, ang ahas, kinuha niya yung pansin ni Eva, ginamit ang ahas bilang medium, siya ay nagsinungaling, tunay na hindi kayo mamatay, tinukso ang tao, tularan ang pangarap niya na ang Diyos. No? Pinalabas ni Satanas na siya ang tama, Diyos ang mali. Kaya nakuha niya yung pansin ni Eva, kaya nga gusto na rin ni Eva na kainin. Kaya nga nag-asam-asam na rin niyang maranasan na mapantayan niya ang Diyos. Ano ang nagiging epekto o resulta nung nagkakasala ang tao? Alam niyo, nang nagkakasala, hindi totoo na namulat, nadidilat ang kanilang mga mata at sila'y nagiging katulad ng Diyos. Katulad sa Diyos. Anong nangyayari? Alam niyo yung pangalan. Babalikan natin yung pangalan. Bakit ang punong kahoy na ito? Tinawag ito ng kahoy sa pagkilala ng mabuti at masama. Alam niyo, nung hindi pa kinain ito ng tao, wala silang naranasang kasamaan.
Ang kanilang naranasan, puro kabutihan. No? Pagala-gala lang sila sa Garden of Eden. No? Ilipat-lipat lang nila yung bulaklak, hindi yan malalanta. Ang isang puno ng bulaklak ilipat sa kabila, hindi yan matutuyo sapagkat walang kamatayan. Ang mga puno sa Garden ng Eden, walang puno na natutuyo. Lahat buhay sa halamanan. Hindi sila kailangan magtrabaho. Pero ito'y tinatawag ng pagkakilala ng mabuti at masama, yung kahoy na ipinagbabawal, sapagkat kapag magkakasala ang tao, kapag kakainin ito ng tao, maranasan na niya ang kasamaan. Maranasan na niya ang sumpa. Maranasan na niya ang kamalasan. Kaya nga ito'y tinatawag na kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil mabuti ka noon, maranasan mo ang kasamaan kapag kakainin mo yung kahoy na yon. Kaya nga, nang kinain yon, sinumpa ang Diyos. Pagbabasahin ninyo yung Kapitulo 3 ng Henesis, maranasan ninyo yung sumpa ng Diyos. At ito yung dahilan kung bakit tayo naghihirap na ngayon. Hindi dahil sa mga pangulo natin na umuupo na nangangasiwa sa ating bansa ang kahirapan, kundi ang kahirapan dahil sa kasalanan. Ito po, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Ito yung bad news, mga kaibigan. Lahat tayo nagkakasala. Ako na nagsasalita sa inyo, nagkakasala. Kayo na nakikinig, nagkakasala. At sabi sa Biblia, lahat ay nagkakasala. No? Lahat na tayo mamamatay. Wala nang matitira na hindi pumupunta sa libingan. Kahit anong kakayaman ang iyong pupuntahan, libingan. Sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil hindi natin naabot, pinaghiwalay na ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Nahiwalay na ang tao sa Diyos. Ang inyong kasalanan siyang nagkubli sa inyong mukha upang siya ay wag makinig. Dito tayo magtatapos, kaibigan. Mayroon na lamang 5 na ating pag-aralan. No? Nung nagkakasala ang tao, nagkakasala si Lucifer, nagkakasala ang tao, namamatay na ang tao, ating pag-aralan itong 5 solusyon ng Diyos. Sa susunod nating talakayan, ating pag-aralan, ano ang hakbang ng ginawa ng Diyos nung nagkakasala ang tao. Ating pag-aralan sa susunod yung tinatawag na ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Kung inyong napapanood ang topic natin ngayon na nagugustuhan ninyo, mayroon kayong natutunan na unawaan, at kung mapakinggan ninyo ang susunod, mas maganda pa dito ang ating topiko na ating pag-aralan sa susunod. Mayroong 5 solusyon upang malunasan ang problema sa kasalanan. Kung mayroong problema sa kasalanan sa langit, nadamay ang lupa, nagkakasala, 5 solusyon ang pwedeng pagpipilian ng Diyos paano niya solusyonan ang kasalanan. Una, ito po yung una, maaaring puksain ng Diyos ang nagkakasala. Maaari ba niya itong gagawin? Pwede. Pwede niyang, nung nagkakasala si Lucifer sa langit, pwede niyang patayin kaagad si Lucifer. Nung nagkakasala si Eva sa Garden ng Eden, pwede niyang patayin si Adan at si Eva, gagawa siya uli ng panibagong tao. Di ba? Pero bakit ito hindi ginawa ng Diyos? Ito po yung kadahilanan, mga kapatid. Ito'y hindi solusyon sa problema ng kasalanan. Ang matuwid na mga anghel na natitira doon sa langit magtanong, bakit? Magreresulta lamang ito ng takot at duda sa mga matuwid na mga anghel. Alam niyo kung pinatay si Lucifer kaagad doon sa langit? Alam niyo kung bakit mayroong 1/3 siyang nadala? Kasi hinahangaan siya ng maraming mga anghel. 2 bagay lang ang hindi naintindihan, na inosente ang mga anghel na hindi nila naunawaan. Ang 2 salita. Yung salitang kasalanan at salitang kamatayan, mamamatay. Na sinabi ng Diyos, sino man sa inyo sa langit ang hindi sumunod sa batas, sino man sa inyo ang lalabag sa aking batas, magkakasala siya. At sino man sa inyo na magkakasala ay hindi na siya titira dito. Higit sa lahat, mamamatay siya. 2 bagay ang hindi nila naintindihan, yung salitang mamamatay o salitang kasalanan. Nung nagkakasala si Lucifer, hindi nila naintindihan yon. No? Sabi ng Panginoon, nagkakasala si Lucifer. Sabi ng mga anghel, ano yung kasalanan? Hindi namin yan naintindihan, Panginoon.
No, kasi ang kasalanan, paglabag sa batas yun, nang nilabag niya. Pero hindi nila maintindihan kung anong magiging resulta. Kaya nga hindi pinatay ng Panginoon si Lucifer nang siya nagkakasala. Nung nakuha ni Lucifer yung 1/3, inihulog sa langit, inihulog sa lupa na kasama niya, sabi ng Diyos, titingnan ninyo ngayon, ang kasama ninyong anghel na nagkakasala, ano ang kanyang gagawin? Sapagkat binigyan ito ng panahon ang kasalanan, kung nagkakasala si Lucifer, gusto ng Diyos, Lucifer himself will explain what is the nature of sin, what will be the result of anyone who committed sin in the sight of God. Kaya nang nabagsak sa lupa, lahat ng mga anghel, lahat ng mga planeta sa universo, nakatingin sa ating planeta, ano ang galaw ng kasalanan. Kaya nga, hindi ito pinuksa ng Panginoon si Lucifer, hindi pinuksa niya ang tao nung nagkakasala, sapagkat maraming inosente na magtanong sa Diyos, bakit kung patayin ng Panginoon ang mga anghel na nagkakasala, yung tao, ay magre-resulta ito ng takot at ayaw ng Diyos na ang mga anghel maglilingkod sa Kanya na may takot. Gusto ng Diyos na ang mga anghel maglilingkod sa Kanya na mayroong pagmamahal. Kaya nga, binigyan niya ang kasalanan ng pagkakataon na ito'y maunawaan sa buong universo. Pangalawa, maaring alisin ng Diyos ang batas. Pwede ba na alisin ng Diyos ang batas? Maaari. Kaya nga maraming relihiyon, sabi nila, nung namatay si Kristo, wala na yung batas. Pero hindi yan totoo, kaibigan. Ang batas, mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa isang tuldok o kudlit ng batas. No? Kahit kama, hindi maaring mawala. No? Maaring niyang alisin ang batas, pwede ba yan niyang gagawin? Pwede. No? Pero ngunit kung ito'y gawin ng Diyos, posibleng walang mabuting magagawa ang tao. Ang tao'y walang pamantayan o moral values. Hindi na nila maunawaan kung anong tama o mali, o ang tao walang direksyon, at masira ang kaayusan ng kanyang universo, sapagkat ang batas na kanyang binibigay sa lupa, ito din binibigay niya sa mga tao sa ibang planeta. Kung nagkakasala ang tao, tapos ang nangyayari ay inalis lang niya yung batas, ang mga tao sa ibang planeta kukopya, ay nagkakasala ang mga tao sa lupa, inalis ang batas. So, kakainin din natin itong bawal ng Diyos. Buong universo masisira. Kaya nga, hindi sinira ng Diyos ang kanyang batas nung nagkakasala ang tao. Hindi pwedeng alisin ng Diyos ang batas. Pangatlo, maaari niyang pilitin ang taong sundin siya. Maaari ba? Pwede. Pwede na tayong mga tao, mayroon tayong anghel na gwardya na tagadikta sa atin. O didiktahan mo yun si Brother John araw-araw para hindi siya magkasala. Pwede yung gagawin ng Diyos. Pero maghalal siya ng tagamasid o tagatuwid. No? Na taga-subaybay sa tao, pero ngunit ito'y magresulta lamang ng panlabas na pagsunod. Nakasuot lamang sa isang maskara ang tao, ito'y hindi nagmula sa puso, dito hindi nalulugod ang Diyos. Ang Diyos natin ay pag-ibig, ayaw niyang mamimilit. Ito yung panghuli. Maaring alisin ng Diyos ang ating kalayaan. Yung freedom of choice, pwede niyang alisin yan. No? Wala na kayong freedom of choice, ako nang magdidikta. Pwedeng gagawin niya na magiging autocratic siya na Diyos. Pero ano niya, ang galaw niya ay nakaprograma na parang relo, parang robot. No? Parang laruan na lang. Hindi na makapagdesisyon kung susunod o hindi. Gamit lamang siya ng Diyos. No? Kung gagawin ng Diyos, gamit lamang tayo. Pero ayaw ng Diyos sapagkat hindi yun niya panukala sa paglalang. Nang ginawa niya ang ating sanlibutan, tayo ang tayo ang kanyang steward, tayo ang mga ngasiwa sa kanyang creation. Kaya nga, ganun na lamang ang ginagawa ng Panginoon, mahalaga tayo sa Kanya. Higit sa lahat kung bakit ito hindi ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at gusto niyang bibigyan ng muling pagkakataon. Alam niyo ang ating Diyos na pinaglingkuran, He is the God. He is a God of second chance. Kung mayroong lilalang siya na nagkakasala, bibigyan niya ng ikalawang pagkakataon. At ito yung good news. Bukas ating pag-aralan, anong pasya ang ginawa ng Diyos nang ang tao nagkasala? Ating pag-aralan bukas, ang pinakamagandang pasya ng Diyos, paano niya ililigtas ang ating planeta. Ngayong gabi, alam kong natutunan ninyo ang napakagandang paksa. At marami pa kayong matutunan sa mga susunod nating mga paksa.
Sana ngayon nabibless kayo sa ating topiko. At kaibigan, subaybayan lang ninyo ang aming mga turo sapagkat ang turo na ating pag-aaralan, ito yung unang mga hakbang na inyong maunawaan ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Nais kitang ipanalangin sa ating pagtatapos, kaibigan. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi. Nagpapasalamat kami, Ama, sa mga tao na inyong binibigay na makikinig sa aming media production na sa pamagitan ng kanilang telebisyon, sa kanilang mga computer, sa internet, mapapanood nila ito live. Hinihiling ko, Panginoon, ang pangangasiwa ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay. Gagawin ninyo sila, Panginoon, na espesyal na mga tao. Bawat mga taong nanunood sa presentasyong ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na madama ang inyong pagmamahal. Na kung bakit pinahintulutan ninyo ang kahirapan sa aming planeta, ito po'y may taning, may nauukol na panahon, hanggang sa panahon na maabot sa sukdulan na ang sanlibutang ito'y inyong hukuman sa pamamagitan ng inyong katuwiran. Hinihiling ko, Panginoon, ang lahat na nanonood ngayon, na sana pagdating ng araw, ito sana yung pasimulain, unang hakbang sa kanilang kaligtasan, na kanilang maunawaan kung anong Diyos ang Diyos na aming pinaglingkuran. At ang Diyos na aming pinaglingkuran, ang Diyos na aming minamahal, matutunan nilang mahalin, kanilang maunawaan ang inyong kalooban, sapagkat dito magpasimula ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Umaasa kami na lahat naming kahilingan ngayong gabi, inyo po itong ipagkaloob, sapagkat ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.